Patuloy na Sheline, magdudulot pa rin ng matuloy-tuloy na mga pag-ulan sa hilagang silangan parte ng Luzon pa rin at sa silangang bahagi ng bansa, dulot pa rin ng accumulated dahil sa easterlies. Nalalabi ng bansa sa Luzon, kabilang na ang ilang bahagi sa kanluran, katamtaman at maulap pa rin ang panahon. Pero Eastern Mindanao at ilang bahagi sa katimugan ng bansa patuloy pa rin kakalat at magkakaroon ng mga kalat-kalat na mga pag-uulan. Latest and Ensuplon forecast mula sa IRI, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, December 23, 2025. Ang oras natin boss may maga ay alas 11:42 na magtatanghaling tapa. Well, dahil wala ang masyadong ganap, patuloy pa rin tayong magkakaroon ng dalawang weather systems, yung ating Sheline dahil pa rin sa habag sa amihan at yung easterlies naman dahil naman sa mainit na easterly trade wind na magbubunsod ng malawakang ulan dito pa rin sa silangang bahagi pa rin ng bansa. Kagaya lang ng mga nakaraan nating mga araw na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero syempre sa bandang Metro Manila at kanluran ng bansa, asahan natin dito sa kanluran ng Luzon ay patuloy tayong makakaramdam ng ginaw, dulot pa rin ng amihan. So magbibigay lamang tayo ng mga ilang report para sa lagay ng panahon ngayon. Very obvious naman, base sa Doppler radar imagery, ay maulan pa rin ang bahagi ng Bicol Region, eastern sections ng Lolo Luzon, kabilang na ang Cagayan Valley area, at ilang bahagi pa rin sa bandang Luzon hanggang east sections ng Visayas at Mindanao. At dahil wala namang umiiral na ITCC malapit sa Mindanao, ay yung easterlies naman ang magdadala nito ng water vapor na magkakaroon ng mga kalat-kalat na mga moderate to some heavy rain showers po. So, kung mapapansin niyo ang mga lightning strikes natin, base sa ating lightning detection system, hindi gaano karamihan ang mga pagkikidlat. Usually sa may bandang katimugan ng bansa, sa Mimaropat lang bahagi ng Visayas area, wala naman masyado sa parting Luzon. Meron lamang kanina within 2 hours ago, mayroong lightning strike sa may bandang Laguna Lake. Yan, after nyan wala namang may mga sunod-sunod na mga pagkidlat. So may mga 31 lightning strikes lamang ang naitala. Pinakamalapit sa amin sa Caloocan, 225 km ang layo. So masyado itong malayo naman sa NCR at base na rin sa ating lightning detection system. So wala tayong magiging komento so far at sa ating thunderstorm advisory care o Pag-asa, of course, sa data feed nila. Salamat sa mga advisories ng data feed ni Pag-asa. Makikita ang Visayas area, well, very obvious ang Antique sa may bandang Aklan, Negros region, yan, usually eastern sections yan, kasama ng Aklan daw nakataas ang thunderstorm advisory. Negros Occidental, Capiz. So, within 1 to 2 hours daw ang persisting nito. So, advice na lang sa mga maapektuhang lugar. Magdala na lamang ng payong just in case. Sa Mindanao naman, well, very obvious po ang halos sa buong eastern sections ng Mindanao at west portions at mangilan-ngilan sa katimugang bahagi ng Mindanao. Mula dyan sa Sarangani, so bandang Zamboanga Peninsula hanggang kasama na ang Davao Region, mula Davao Occidental, Oriental, Davao de Oro. Yan, kasama na ang City of Davao dyan, matik na po yan dahil malakas po ang water accumulation dyan, yung water moisture accumulation. So kasama na ang Surigao del Norte, Caraga area, yan, Surigao del Sur, Agusan Region, yan, very obvious na po sa mga areas na yan. Sa ibaba naman, bandang Sorsogon, yan. At yun nga po, binanggitan natin ang Davao region po. 2 to 3 hours po ang effectivity niyan. So, matik na po yan ha. Inaasahan ang susunod na advisory niyan sa data feed Pag-asa ay malamang mga alas 2 na raw ng hapon. So, ingat na lamang dahil asahan ng heavy rain lalo na sa eastern sections ng Mindanao po ha. Pataas na yun ng Eastern Visayas. At lalo na't may mga tumatawid na roro dyan. Ingat na lamang po sa mga bumibiyahe pa rin mga ngayong araw dahil wala na pong pasok halos lahat na ng mga kababayan natin para sa paghahanda sa darating na Noche Buena. Bukas na po yan, 24 na kasi bukas. So asahan natin ay walang masyadong aktibidad ang ating mga kababayan ngayon at walang pasok sa buong halos mga trabaho ngayon at bakasyon, except na lamang sa mga security personnel siguro, yung mga nagbabantay yan.
Yung may mga nakashifting naman na mga bakasyonista dyan. So, ingat na naman po, lalo na sa mga babiyahe ngayon, lalo na sa mga maulang parte ng east sections ng bansa. Sa current conditions natin, overcast, gloomy, haze, patuloy pa rin ang mostly cloudy sa atin. So tuloy-tuloy yan hanggang bukas na nga po yan ng disperas at maaring hanggang sa araw ng Pasko, tuloy-tuloy pa rin tayo magiging maulan yan. So ilang beses na natin yan sinasabi, kaya importante ang payong mga folks. At medyo windy sa amin dito dahil ramdam po ang dalawang weather systems, yung easterly trade wind at yung ating amihan. At since yung ating amihan peak ay tapos na, pa-descending na po unti-unti ang ating amihan. Pero asahan natin next month pa po, medyo mas peak ang lamig naman na mararamdaman natin sa Metro Manila. So be ready na lamang mga folks. Sa labas sa presyo na itala na weather station, kinilang 5:25 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng flat of 25 degrees Celsius lowest. Kahapon, ang pinakamataas na sa amin ay 29.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:25 PM. So mababa ang asahan nating heat index niyan. 35.5 degrees Celsius lamang. So hindi muna tayo magfo-forecast ng ating heat index. Pero again, sa mga gustong malaman ang forecast ng heat index, punta lamang kayo sa Almanac and Climate at dito nyo po makikita ang heat index nationwide o init factor. Sa gusto pa rin malaman yung magiging heat index natin. Yan, makikita naman dito sa gusto niyo pa rin malaman yung magiging heat index sa iba't ibang mga lugar. Pero sinasabi ko naman sa inyong mga folks ay magiging mababa ang ating heat index nationwide. So wala naman tayong magiging problema naman siguro. Mapapansin ninyo, mabababa lamang yung heat index sa buong bansa. Nationwide po yan. Ayun, hindi naman pumapalo sa napakadelikadong temperatura. So, wala tayong magiging forecast nito. Sa mga kababayan lang natin na gustong malaman pa rin, pwede nyo naman bisitahin yan maging sa ating 6 days heat index forecast. Dito, makikita nyo pa rin yan mga folks. So, malinaw yan. At sa atin namang PH6 Simpson past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamainit na temperatura na 33.6 degrees Celsius. Highest na po yan sa bansa. Sa Baguio naman, 16 degrees Celsius flat ang lowest temperature sa kanila. At sa Inulan, ang Dayat Camarines Norte ay nakaranas ng 127 mm na grabing ulan sa kanila. So silangang parte talaga ng bansa ang mataas na average rainfall pagka ganitong mga klima o ganitong mga buwan talaga. So hindi naman tayo nagkakamali ng analysis mula pa noong binabanggit natin yan madalas. So sa atin namang outside humidity, dahil wala naman kaming ulan kahapon, so sa ating outside humidity 73%, medyo katamtaman ng ating humidity sa Metro Manila. Mukhang maganda magpatuyo kahit papaano sa mga naglalaba ngayon. Bumaba ito ng 5% since last hour. Medyo mababa ang atmospheric pressure ng Bahagya, 1,009 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Natiling low tide po tayo so madalas magiging low tide po tayo at yung inaasahan nating high tide, kung may magtatanong, pwede nyo naman makita dito sa ating Almanac and Climate. Mapapansin nyo, madalas puro low tide po tayo. Yan mababa ang sea level. Yan. Pero kapag ka high tide po, umaabot ng mahigit sa 1 meters ang ating high tide sa gabi. So siguro naman, wala naman siguro magbe-beach goer sa mga ganyang oras, mga alas 11. Medyo delikado pong pumalaot, masyadong madilim, at mataas ang sea level. So, wala naman siguro magpapangahas na maligo ng ganyang oras, Sobrang dilim niyan sa karagatan. So, ang ating air quality, so far, mukhang okay naman ang ating air quality. Pero kung dadalasin natin, medyo madalas hindi maganda ang ating air quality. Kung titingnan natin in latest data, yan. So, kung titingnan natin within past 24 hours, nagmo-moderate madalas ang ating air quality at PM 2.5, 6.35 micrograms per cubic meter. So, kung titingnan natin in past 24 hours, ay nagpa-fluctuate pa rin yung ating air quality. Madalas sa gabi tumataas yung ating air quality. Sa umaga naman, bahagyan tumataas din, madalas nagmo-moderate po. So, in 7 days, kung sisilipin po natin, yan, mapapansin natin, fluctuate ang pagtaas niya. Kadalasan ay umaga at gabi. Pero mga bandang hapon bumababa siya. So makikita nyo po, fluctuating ang galaw ng moderate and good quality. Madalas naman moderate, minsanan ito nagha-high, pero around 70 to 90, isang beses lang ito nag more than 90 particulate matter. So, madalas moderate pong ating air quality. So, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Yan.
Sa gusto makita pa rin yung ating temperature gamit yung ating microprocessor na meron ding temperature and humidity and pressure, atmospheric pressure, pwede nyo rin makita dito. So, at least marami tayong mga backup para sa changes ng ating temperatura o hygro reading. So, makikita nyo po yun dyan mga folks. Sa atin na maalmanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:17 AM at lulubog po ito mamayang 5:33 PM. So, mapapansin nyo po, mahaba ang ating oras ay 11 hours and 15 minutes and 43 seconds yung magiging sunlight. So, yan ang pinakamahaba. Yung araw natin ngayon, bari sobrang ikli, halos sa 11 hours lang. At yung gabi naman halos sa mahigit sa 12 hours, mahigit halos, lagpas 12 hours ang haba ng gabi natin. Yan, malinaw po yan mga folks. At sa moonrise and moonset, may 10% illuminated na po. Kaka-moonrise pa lamang yan, kani-kanina. So, nag-moonrise pa lamang ito kaninang 8:48 AM, kaninang maga. Pero mamayang gabi ito ng 8:22 PM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules, well, as usual po, maulap ang ating maghapon. May mga tsansa na pag-ulan, 100% daw, maaring hindi dito sa amin sa Caloocan. Madalas, light to moderate lamang ang magiging pag-ulan yan madalas. So, magdala lamang ng payong. Depende yan sa galaw ng shear line. Bukas sa Miyerkules, ganun din. Obviously, stationary tayo, pero may 36 to 40% chance lang daw uulanin bukas. Pero maaring magbago yan every 6 hours, so take note na lamang always mga folks. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa Himawari Pag-asa Satellite Imagery na high quality. Makikita natin ang patuloy pa rin na mauulap ang buong parte ng Nodo Luzon. Very obvious na po yan. So, self-explanatory na po yan dahil halos stationary lang na magiging maulap ang parte ng yan sa buong Nodo Luzon. Pero magiging mas maulan ang silangang parte nito, hindi masyado sa bandang kanluran po. Pero gloomy pa rin tayo dyan at asahan zero visibility sa gabi o sa hapon, lalo na yung mga pumapanhik sa Benguet o Baguio City. So, medyo alalay na lamang sa biyahe. At mula naman sa silangan parte ng Cagayan Valley pa, makikita natin ang boundary ng shear line ay patuloy pa rin na nag-extend at umaabot na nga dito sa may bandang southeastern Luzon ang extension ng shear line. Ay, no? Bumaba na po yung boundary ng shear line dito. So, magiging maulan po ang southeastern Luzon, kabilang na ang Bicol region. So, magdala ng payong. Most eastern sections ng southeastern Luzon, eastern Visayas, sa Samar hanggang Leyte po yan. At sa Mindanao naman mula sa bandang Surigao region, Caraga area hanggang Davao region po yan. At dyan sa may bandang Sarangani, umaabot po yung boundaries na yan at asahan ang moderate to heavy rain showers po mga folks. Pero papansin niyo sa bandang Kanluran, at least nagmo-moderate po ang panahon, katamtaman, pero gloomy at maulap ang panahon natin mula sa kanluran ng Nodo Luzon, Mimaropa, pero nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang ilang parte ng Puerto Princesa sa Palawan, Batara sa Balabac, dahil pa rin sa Sepestrap dyan, lalo na sa may bandang Kanluran, medyo tumataas ang temperatura sa may bandang Borneo. At the rest naman ng west portions ng Visayas at Mindanao ay magiging kalat-kalat lamang ang mga pag-ulan, lalo na sa may bandang ibaba ng Negros region, kabilang na ang Siquijor, nakakaranas sila ng heavy rain showers dyan. Ingat na lamang po, maging ang Dumaguete sa Negros Oriental at parting Cebu po sa may bandang Algera, pababa ng Oslo. Ingat na lamang po sa potensyal na pagbaha. And the rest naman ng Noda Mindanao, bagamat nagiging katamtaman, asahan din ang maulap na panahon hanggang Zamboanga Peninsula ng Apuyan, binanggit na natin kanina. At asahan ang scattered rain showers and localized thunderstorms sa maghapon. And the rest mula bandang Bukidnon, Lanao del Sur, South Cotabato at North Cotabato hanggang dyan na sa may bandang Sultan Kudarat sa Sarangani at dyan sa dulong-dulo na po yan ng Governor Generoso sa may bandang Davao Oriental at Sarangani naman dito sa may bandang Davao Occidental. Asahan ang kalat-kalat na mga moderate to some heavy rain showers po dahil kayo po ang may mataas na concentration ng mabab average rainfall ngayong buwan. So, ingat na naman po sa mga pagbaha dahil magiging madalas ang pag-ulan ninyo sa area na yan. Climate 4 na kasi yan. Area na yan na binilugan natin. Madalas mataas ang average rainfall sa inyo yan. Tuloy-tuloy yan na hanggang sa araw na yan ng Pasko. So, importante yung pong payong sa tuwing lalabas po tayo. Dito kasi sa bandang South Luzon o rest ng Mindoro or ilang parte ng Calabarzon at Metro Manila at rest ng kanluran ng Nodo Luzon ay at least maulap tayo, very gloomy at mga madalas light drizzle to moderate lamang ang kadalasan
na magiging pag-ulan. So, walang masyadong concern sa Luzon. Magiging concern lamang na mapag-ulan sa binanggit natin sa eastern sections ng Visayas at Mindanao area. So, yan po. Makikita natin sa CIMS Doppler radar, mataas po ang water vapor dyan sa may bandang southeastern Luzon. So, kasama ang Kabikulan, Eastern Samar, Leyte, at east sections nga po na binanggit natin. Kasama na ang buong Caraga nga po area at ilang bahagi ng Davao Region, yan, Compostela Valley, etc. So, ingat na lamang po sa mga pagbaba dyan. Kitang-kita po, mataas yung water vapor, oh. Umaabot sa southeastern Luzon. At ito po yung pinaka-boundary ng shear line. Bumaba na siya. Gaya ng ating naunang mga analysis report. Dahil nasa peak na tayo, bumababa, lumalakas po masyado yung ating amihan dito sa Hilaga. So, naitutulak pa ibaba yung shear line dito. So, nandito ngayon yung interaction ng easterlies at yung malamig na hangin ng dala ng amihan po. So, magkakaroon yan ng pagsingaw at magkakaroon ng mga water vapor at magdudulot po yun ng mga pag-ulan dito sa may bandang southeastern Luzon all the way hanggang eastern Mindanao. At dahil wala naman tayo yung inaasahan na anumang sama ng panahon na, mostly ay step-step lamang dito sa katimulang bansa. At pinaliwanag na natin ay hanggang sa matatapos ang taong ito ay wala na tayong inaasahan may mabubuong bagyo. So diretso agad tayo sa ating earthquake report kaagad dahil bago mag-earthquake report siguro, unahin natin yung magiging climate lalo na sa ating update sa El Nino La Nina mula sa Erie. Yan. Ito napaliwanag na natin yan nung mga unang linggo ng December. Ayan, ito nga po yung huling update report ng ating ENSO projections probability. Inaasahan nga natin pagpasok nga po yan ng unang buwan ng January next year ay babalik sa pagiging neutral na naman ang ating ENSO projections. So, babalik agad sa pagiging, o saglitan lang siya minor La Nina, then balik uli siya sa pagiging neutral. Mula sa pinaka-ENSO plume forecast ng Erie, makikita po natin, malinaw naman po. Hanggang susunod na taon, papapansin natin ay dito sa kanila ay nasa boundary pa rin daw siya ng La Nina hanggang January. Pero kung titingnan natin, i-remove natin yung all models, mapapansin natin, pagpasok po ng hanggang December, ay babalik ito sa pagiging neutrality. Yan. Actually, dito, very neutral na siya eh. Oh. Hanggang October, November, December. So, dito, very neutral na siya. Sa ENSO, ay sa susunod na taon, mga unang month ng January 2026, babalik siya sa pagiging neutral na. Bababa na siya sa pinaka-peak ng negative 0.5 degrees Celsius, which is minor La Nina. Dito naman, ay nasa below La Nina threshold na agad siya. So, mapapansin nyo po, mga 0.2, 0.05. So, very neutral na po yung threshold dito. So, maliwanag na kung magbabasehan natin, mataas talaga ang confidence na balik sa pagiging neutral po ang ating sea surface temperature. Kung makikita naman natin dito, mapapansin nyo, humihina na kaagad yung swelling, yung upwelling ng La Nina, humihina na naman sa may bandang Mid-Pacific. Ayan o, mapapansin nyo, unti-unti, numinipis na naman siya dito. Yan, numinipis na naman siya dito. So, mapapansin nyo, bukang babalik na naman sa neutral kaagad at magre-restore po yung boundary ng equatorial temperature. Medyo bababa uli siya. So, magre-rebalance na naman siya mga folks. At dahil po dyan ay mataas ang confidence na mukhang balik neutral na naman ang ating sea surface. So, wala tayong magiging komento niyan hanggang sa unang 2 buwan ng susunod na taon dahil mananatili daw na magiging neutral ang ating sea surface temperature. So, yun po ang pinaka-analysis natin. So, diretso agad tayo sa ating earthquake monitoring. Yan. After na mga ilang mga pagyayanig sa bansa kahapon, ngayon ay wala naman so far tayo na-detect mula sa aking seismometer ngayon at diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Ay mula kaninang madaling araw, wala namang latest na na-detect ng aking data feed. Mula rin kay PBOX, wala nang kahit isang magnitude 4 at mukhang kakaunti pa lamang yung registered na mga paglilindol mula kaninang alas 12 ng madaling araw. So, walang magiging komento kung sisilipin naman natin ang real-time world seismic monitoring natin. Tingnan natin kung may mga ibang bansang malalakas ang mga paginig. So far, wala rin. Medyo kalmado. Mga magnitude 4 lang ang so far ang mga naitatala dito. Sa bandang
Pacific Ring of Fire sa may bandang Papua New Guinea. Mukhang nagkaroon ng magnitude 6.5 dyan sa may bandang Eastern New Papua New Guinea, magnitude 6.5. Kailan ito? Kahapon, ha? Oras sa Pilipinas, mga gabi po ito, mga alas 7 o 6:31 ng gabi. So, yan, sa may Papua New Guinea nagkaroon ng magnitude 6.5 dyan. Malakas, ha? At sa may lupa pa ito. Yan, sa may bandang Brahman. Yan. Hopefully, wala tayong mga Pilipino dyan na apektuhan at wala sanang nagkaroon ng damaging dahil sa magnitude 6.5. Malakas-lakas din po yan mga folks. Pero sa paligid ng Pilipinas, so far, wala naman bago na naitala sa atin malapit. So, yun lamang po. Diretso agad tayo sa ating earthquake historical data. Kung ilan na po yung total earthquake. Aabot ba ng 1,000? Mahigit o mahigit sa 1,000 ang total earthquakes natin bago magtapos ang taon. So, for December 2025, yan. Ang total earthquakes natin ngayon ay 699. So, almost 700 na ito. 665 dito sa magnitude 2.0 pataas. 31 sa magnitude 4 at tatlong magnitude 5.0. So, tila alanganin na abot sa 1,000 na higit ang total earthquakes natin ngayong month of December. Well, tingnan pa rin natin mga folks dahil baka susunod na mga araw dumami bigla. Kung mapapansin natin ay patuloy pa rin ang mga clustered earthquakes sa may bandang Bogo, Cebu. Kung titingnan natin sa paligid 104 sa may bandang Bogo, Cebu po. Yan, umaabot yung range sa bandang Tacloban. So ilalapit natin pa ng konti para mas precise. 98 po ang total earthquake dyan sa may bandang Bogo, Cebu. Ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin po ang mga aftershocks. Ingat pa rin sa mga kababayan natin. Sa bandang Surigao region naman, especially dito sa may bandang malapit sa bandang Tandag, Surigao del Sur, 40 ang total earthquakes dyan. Hindi kasama yung 32 dito na kasama ang may dalawang magnitude 5 dyan sa may bandang east sections ng Surigao del Sur sa Bislig, sa dagat ng karagatan ng Bislig. Malayo-layo naman ito at sa may bandang Manay naman Davao Oriental ay 50 ang total after shocks or mga follow-up earthquakes dyan. So marami pa rin yung cluster, ingat pa rin po sa mga kababayan natin dahil na maging alisto pa rin po tayo anytime dahil hindi natin mapredict ang biglaang mabulaga tayo, lalo na dito sa silangang bahagi pa rin ng Mindanao na pinakamarami pa rin mga paghihinig. Yan. Siyempre, diyan din sa mga taga Cebu, sa Bogo, ay patuloy pa rin yung maraming mga mahihinang pagyiyinig dyan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dyan. Ayun, sa paligid po ng Bogo, Cebu, ay tuloy-tuloy pa rin ang paggalaw ng ating mga tectonic plates dyan. Yan, nasa 82 na nga po. So, marami pa rin po ang nadadagdagan dyan ng mga aftershock sa may bandang Bogo, kaya patuloy tayong mag-iingat mga po. Sa silangan naman, malapit sa Metro Manila, ay sa paligid po ng Batangas, hanggang dyan na sa paligid ng Lubang, ay nasa 32 po. So, medyo marami-rami na rin ng konti yung mga at least mga minor to moderate earthquakes. Maging alisto pa rin po tayo mga po. So, yun lamang po pinaka-latest natin at sa annual earthquake natin, kung ilan na dadagdagan, 21,359 na po yung total earthquakes natin for the year 2025. So, madadagdagan pa yan hanggang sa huling araw po ng December 31 ngayong taon. So, mapa-finalize natin at ire-report naman natin yan sa unang araw po o siguro pagpasok mismo ng alas 12 ng New Year. Pagpasok ng New Year, siguro ipopost na natin itong annual earthquake frequency report natin for the year 2025 po. At least meron na tayong summary report para ngayong taong 2025. At sa gusto malaman pa rin dito nyo makikita yung mga summaries ng lahat ng lindol between magnitude 5, 1.0 pataas at lahat ng data nito ay mula sa mismong official data ni PHIVOLCS para at least mas accurate yung ating magiging annual report para sa total earthquakes ngayong taon at sa mga nakaraang taon po. Yan. So, yun lamang po yung magiging analysis natin at sa mga gustong malaman pa rin yung mga historical earthquake ng bawat taon, bawat buwan, makikita naman ninyo dito sa ating historical earthquake. Ayun, merong tayong bumisita, may visitor po tayo na sumilip ng total annual earthquakes. Ang sinilip niya is, anong taon to? Last year, sinilip niya yung total na lindol noong December 2024. So, yan po. So, yan po yung recorded nila at ito yung cluster kasama kasing magnitude 1.0 kasi dyan. Pero finilter out lang natin between magnitude 2.0. Kaya marami talagang lumalabas dyan. Ayun, yung bilang.
Napakarami ng cluster kabilang na yung mga magnitude 1 ni PHIVOLTS. Yan. So, yun po. At sa gustong malaman pa rin yung data na gusto niyo malaman kada taon at kada buwan, pwede niyo pong masilip dyan mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, December 23, 2025. At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, December 23, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Well, very obvious lamang yung dalawang weather systems lang natin ang magdadala ng pag-ulan lalo na sa buong silangang bahagi ng ating bansa. Very take note po sa payong at ingat na lamang sa mga potensyal na biglaang flash floods just in case. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.